Eto, laglagan na sila. General Torre, makinig ka. Hindi inaresto ng ICC si PRRD. Dinukot ng mga Pilipino at isinuko sa mga dayuhan. Ayon po yan sa isang ambasador na si Teddy Boy Locsin Jr. Ayon dito, matapang na kinontra ni Philippine Ambassador to United Kingdom Teodoro or Teddy Boy Locsin Jr. ang isang post sa social media na nagsasabing inaresto ng International Criminal Court or ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Locsin, hindi ito pag-aresto kung isang pagkidnap na ginawa mismo ng mga Pilipino. Alam ni General Torre yan kung sino-sino. Baka naman pagdating ng araw, mapagot si Torre dyan, mamimiss niya yung kanyang kasikatan na itong nakaraan, baka sakaling magsalita yan kung tama ba yung ginawa niya at kung sino ba ang sinunod niya sa mga oras na yon. At masahol pa, isinuko para ito sa mga dayuhan. Ang pahayag ni Locsin ay tugon sa post ni Philip Lostre Jr. na nagsabing, ito po yung post po ni Philip Lostre Jr. Nang tanungin si Rodrigo Duterte ng isang kabatang mambabatas sa isang publikong pagdinig ng Kongreso kung handa siyang umarap sa ICC, mayabang siyang sumagot, sipain ko ang mga taga-ICC. Ngayon, nakakulong na siya sa kulungan ng ICC. Hindi na niya kayang bigkasin ang mga salitang iyon. Kinain niya ang mga iyon. Tapos na siya, salamat ICC. Tapos na siya, salamat ICC. Sa kanyang Facebook, mariing tinutulan ito ni Ambassador Teddy Boy Locsin Jr. na anyay maling-mali ang ganitong naratibo. Binanatan din ni Locsin ang paniniwala ng ilan na kailangan mga dayuhan, lalo na mga taga-kanluran, ang humusga sa mga Pilipino. O ayan na, General Torre, baka sa susunod, ikaw naman magsalita dyan. Kung ano yung sa tingin mo, tama ba yung ginawa mo? Tama ba yung pamamaraan mo? Itong si General Torre, walang ligtas po dito sa issue na to tungkol kay dating Pangulong Duterte. Anong nangyari sa kanya ngayon? Ilang kaso na, talo siya, natanggal pa sa pwesto, yung sinasabing mas mabigat na pwesto, nasaan na? Kaya kay General Torre, malay mo, mamimiss mo yung kasikatan mo, mamimiss mo yung pagiging sikat mo, magsalita ka na rin dyan. Hintayin mo pa na mas lumala yung karma. O ayon dito kay Nene S. Orgens, Torre and his whispering hope. O Torre, wala kang ligtas dito tungkol kay dating Pangulong Duterte dito sa ginawa ninyo. O sabi kay Jesse Ferrer, Sr., tama ang hustisya sa Pilipinas ay para lang sa ordinaryong tao lang na kaya tayo. Mayroon tayong Supreme Court, may DOJ, may mga court. Yung ginawa mo kay Digong, malaking sampal sa inyo yan. Kalain mo naman pwede naman kasuhan dito sa Pinas, diretso agad doon. Kaya yung iba dyan, takot talaga na maging Pangulo si VP Sara Duterte. Nasa isip nila yan na, baka gaganti si VP Sara pa. Baka ipapadala din tayo sa ICC pa. Ganun lang yun. Kaya takot na takot harangin talaga nila yan si VP Sara Duterte. Sabi ni Shagar Lovely, totoo po, matapos ipalibing ang tatay sa dapat kalalagyan at hindi ipakulong ang nanay dahil sa edad ito ito pa igaganti nila. Yan po ang nagawa po ni dating Pangulong Duterte na hindi makakalimutan ng taong bayan. Pero bakit si Dunyor? Mukhang nakalimutan na yan. Naging Pangulo pa siya dahil kay VP Sara Duterte. Yung sa tatay na, di ba? Yung nanay niya, di ba? Hindi nakulong kahit kung may desisyon. Sabi ni Melba Alegre, si PRRD ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas period. Naku, masakit sa tainga ng mga anti-Duterte yan. Alam nyo, sa totoo lang, naniniwala naman tayo sa bad karma or good karma. Napapansin nyo naman ngayon, yung mga sangkot dyan, sa pag-aresto kay Tatay Digong, maraming natalo nung eleksyon. Yung iba, anyari na, number 1, si Torre talaga, na isa sa pinaka-mayabang nung panahon na yon. Anyari na. Sa mga nakakaalam dyan, tungkol dito sa nangyaring pag-aresto kay Tatay Digong, habang palapit na yung panahon, na hindi naman panghabang buhay po yan si Dunyor na nakaupo dyan. Habang palapit na yung panahon na dapat na siyang palitan, ay malamang yung iba dyan, pabaliktad na yan. Ganyan naman sa politika. Panahon lang yan. Ganito na lang, thank you. Bye-bye.